Magandang araw po sa inyong lahat. Happy New Year. Tayo po sa unang episode ng ating pong Tipon-Tipan sa PIA ngayong taong 2014 ay makakasama natin ang atin pong isang opisyal mula po sa Cagayan Valley Medical Center. Nawa ay naging maayos ang inyo pong pagsalubong sa bagong taon. Wala sana pong naputukan, although sad to say, ayon sa latest report ng Department of Health, meron po tayong 90 cases region-wide as of yesterday. At although yan na yung sabi nila final report, sana wala na pong dagdag ang 90 report na yan. Pero hindi po yan ang ating i-update mula po sa Cagayan Valley Medical Center. Aalamin po natin kung ano nga ba ang naging accomplishments ng ating pong hospital sa taong 2013. Alam po natin, napakarami pong pagbabago sa ating pong Cagayan Valley Medical Center. Pangunahin na po yung pong physical improvement po niya. Ang dami pong mga bagong nagawa dyan sa hospital na yan. At syempre, yung pong operational development ng ating pong hospital. At syempre, sa mga rehabilitation efforts na ginagawa sa atin pong mga district hospitals at saka health stations ay nakatulong ba ito para i-decongest ang atin pong CVMC? Yan ang malalaman natin mula po sa atin pong bisita si Dr. Eduardo M. Badua III, ang Chief Medical Professional ng Cagayan Valley Medical Center, and I guess siya po ang OIC ngayon dahil naka-leave ang atin pong Chief of Hospital. Magandang umaga po, Doc Ed, at maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon ngayong araw. Happy New Year, Oliver, at good morning po sa inyong lahat. It's nice to be part again of your morning show, at pasalamat din ako sa pagpapaunlak niyo po sa amin para maibigay ang mga kung ano ang mga nangyayari ngayon sa Cagayan Valley Medical Center. Yes, at sa atin pong mga media practitioners, sumesenya si Kasamang Jene. Kasamang Jene, pakilala mo ang ating mga kasamahan. Siyempre, ngayong ang ating unang episode, baka nakalimutan na nila ang ating mga batikang mga kasamahan, kaya dapat sila ay pakilala. Kasamang Jene. Okay, Happy New Year everyone. At magamat hindi bago ang ating mga kasamahan sa media, ikinagagalak ko pa rin po silang ipakilala. We have Miss Luma, pero mukhang bago yung kanyang damit. Si kasamang TJ Tudaw mula po sa FBN DCCV at correspondent din po ng GMA. Sa kanyang tabi, Luma pa rin, Mr. Benji Deiro. Pero bago po yung taon niya, 56 na po. And of course, ito po ang bago, no? Ang aming kasama si Miss Angeline Lubo Mercado. Miss, of course, bago pa rin ito, pero Miss na po. Miss Dig na Pagulayan. And of course, hindi, bago pa rin yan eh. Bago yung kanyang damit. And of course, dito ka kasamang Munding, ito po, bago. Bago po yata yung kanyang gupit. Si kasamang Munding Pancha from FBN DCCV, and ang ating mga kasamahan dito sa PIA, si kasamang Moods Ferrer, Tony Guyagoy, we have Alvin De Los Santos sa ating technical side, and of course, ang ating mga OJT students from the Cagayan State University. Thank you very much, kasamang Jene. And of course, sa ating pong kabilang side, kasama po natin sa Radyo ng Bayan, sina kasamang Letlet Taliping, si kasamang Ronnie Mape, at sa Clearview Cable Television, si kasamang Marshall Bakiran, at syempre sa RBC Cable, si kasamang Elon at Chubby Tabalanza. Maya-maya po makakasama pa rin natin ang iyong pang mga kasamahan mula po sa iba't ibang mga impila ng radyo at telebisyon. Una po, Doc Ed, ano pong nangyari sa buong 2013 natin? Palagi po tayo dyan sa CVMC at nakikita ko natin napakaraming pagbabago po dyan. Physical improvement po muna. Ano na po yung natapos natin noong last year? Dalawang klase po ang mga nangyari physically sa Cagayan Valley Medical Center. Unang-una, yung nakikita po natin, makikita nyo siguro, medyo umaliwalas o medyo gumanda ang physical facilities ng hospital. May mga nakikita po tayong pagbabago, nakikita nyo po yung hallway, yung lobby gumanda po. Yung mga hallway po natin naging maliwanag, naging malinis. Okay? For the past 2 years po kasi, 2 to 3 years, ginawa po natin ito, massive build-up. Pero ang mas higit po ay yung mga hindi natin po nakikita na pagbabago, katulad po ng iniba po natin yung mga electrical system.
yun pong nagbibigay ng kuryente sa loob po. Kasi ito po yung sa improvement, dahil po may mga bago tayong mga equipment, baka hindi po na alam ng ating mga kasama, meron po tayong bagong 16-slice CT scan. 16 slice, CT scan. May mga bago po tayong sa radiology, na ayos po. Of course, nakita po natin ngayon yung laboratory natin, yung mga wards po natin, particularly yung OB, yung obstetrics. Kung makikita nyo po, yung pong wards po ngayon, yung mga nanganganak na membro po ng PhilHealth, sila po, after manganak po sa ward po, ay air condition po yung accommodation po nila. Yes, napansin ho natin yun, ano? Yung mga ward po natin ay talagang binago, pinaganda. Doc, kung inyo pong marapatin, alam ho natin na yung ibang pondo ho nito ay mula po sa Government Hospital Upgrading Program ng ating pong Department of Health. Magkano po ang nailaan para po sa DOH, para sa CVMC last year? Last year po, it was 44 million. Para sa physical improvement, physical upgrading. Kasama po doon sa 44 million, Doc, yung inyo pong mga nabanggit na bagong equipment po natin? Hindi po. Ito po ay, ang mga equipment po ay nanggaling po mismo sa Manila through itong programa din po. Ang tawag po dito is Hospital Facility Enhancement Program. Ito rin po yung programa na tumutulong po sa mga kasama po natin sa mga district at saka provincial hospitals po. Pero saan po galing po itong fund ng Hospital Facility Enhancement Program? Sa DOH Central Office po. Okay. So iba po ito doon para sa physical improvement. Magkaiba po sila. Parehong programa pero iba yung mga kasi yung para sa mga buildings binigay nilang pondo. Yun pong equipment, binigay nilang mga equipment na. Sila po ang nagpa-bid at nag-procure sa Manila. Okay. I believe maraming mga katanungan mamaya, more on the equipment, paano ito gagamitin. At syempre, paano ba para sa mga pasyente ang paggamit dito, lalo na yung CT scan, mahal po ang CT scan. Pero more on the physical improvement po muna tayo. Meron pa po bang aasahan for 2014, Doc, na ipapagawa dyan sa Cagayan Valley Medical Center? Kung ako po ang tatanungin nyo, ang inyo pong nakikita ay parang patikim lamang. Dahil ngayon pong 2014, magsisimula po yung paggawa po ng isang malaking building. It's a 4-story building. Design and build po ito. Ang bidding po ginawa sa Manila. This will house a 4-story improvement na gagawin po sa bandang dietary po namin. Kasalukuyan po, fina-finalize na po yung plano. And after that, kasi decide and build nga po ito, pag maganda na po yung plano, okay na po, sisimulan na po yung actual construction. Okay. Doc, ano po yung mga ilalagay natin doon sa 4-story building? Karamihan po dito are hospital rooms to accommodate more patients po. Okay. Yes, sa ating mga kasamahang mga media, alam kong gusto na nilang magtanong, pero i-acknowledge muna natin si kasamang Tere Castillo Campos ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Tuguegarao, na naka-violet ngayong araw na to. Okay, ang unang magtatanong, I guess, si kasamang Digna Pagulayan. Yes, thank you very good morning po, Doc. Nabanggit po ninyo yung mga improvements. Doon po sa charity ward, kasama po ba yung sa kasalukuyan na ini-improve? Yeah, actually po, tama po kayo, kasama po yun sa mga ini-improve. Ang sabi ko nga po, yung katulad po yung nangyari sa OB, yung obstetrics ward, yun po ay ward po na service. Actually, iniiwasan na namin pong gamitin ang charity. Ang tawag po namin doon is service ward. Kung makikita nyo po, nakahiwalay, kung titignan nyo po ngayon, kung kayo inagawi sa hospital, kung makikita nyo po, mas maganda po yung service wards kaysa sa pay ward.
Pag pumunta kayo sa second floor po, yung mga kwarto po para sa pay ay linoleum pa lang po yung mga flooring at it has been there for quite some time. Ibig sabihin, hindi na po sila na napapagawa. Ang inuna po talaga ng hospital ay mapagawa po yung service ward sa baba. Oo, nakita ko po yan, Doc, kasi meron tayong binantayang pasyente dyan noon at nakita ko natin parang bilang na lang, hindi katulad noon na dikit-dikit yung mga beds. May number of patients lang in one room, especially yung tinatawag natin for the PhilHealth patients. Kasama po yung Doc, di ba? Oo. Dito sa 4-story building po, may follow-up si kasamang Digna. Sige, follow-up ka muna bago natin tanungin yung budget ng 4-story building. Hindi budget yung itatanong natin. Doon sa susunod na tanong natin, Okay, Ver, sige. doon sa nabanggit ni Doc na 2014 4-story building. Paano ba yung ano nito? Lahat ba ay bed capacity dito sa ano? Kasi aanuhin itong old na building sa CVMC. Yung old building po, nandun po yung vital areas po rin po ng hospital, yung mga pinaka-importante po. Yung old building po, nandoon po yung operating rooms, nandoon pa rin po yung mga wards. Kasi yung bagong building po, mas malaki pa rin po yung lumang building kaysa yung gagawin po kasi sprawling po yon. Yung mga ward po ngayon, karamihan sa hospital, yung 300 beds po natin ngayon ay nasa loob po ng old building. Yung gagawin po nito para madagdagan po ang bed capacity ng hospital. Ang target po, ang sinasabi po natin, ang pinagpaplanuhan natin para ma-decongest natin talaga ang hospital ay maging 850 bed po ang capacity ng Cagayan Valley Medical Center. 850 beds na po Oo. yung target. Ilan po ba ngayon, Doc? 500. From 500. Oo nga, pero kung minsan ay talagang nasa, anong tawag natin Aisles. doon? Nasa Pasilyo. aisles na, nasa hallway na yung ating mga pasyente, lalo na kapag panahon ng dengue. Yes, si kasamang Tere. Thank you po. Good morning, Doc. Ano pa po ba ay yung mga requirements na hindi pa nasusunod ng CVMC bilang isang medical center? Alam po natin minimum po yata sa paging medical center, at least 500, 300 bed capacity po. Actually, ang medical center po, para maging talagang medical center, Yes. dapat po, sa palagay ko po, wala na pong kulang sa requirement. Okay. Kasi ang hospital po ay meron na pong tinatawag na accredited training programs. Ang ibig sabihin po nitong accredited training programs, yung mga doktor po na nagtitrain sa Cagayan Valley Medical Center, pwede po silang mag-take ng specialty exams at maging specialista po, accredited by the specialty board or specialty societies. Doon po, Doc, sa mga ilang medical services na kailangan po nating ibigay na hindi na ho kailangang magpunta pa sa Maynila yung po mga pasyente natin. Sa kasalukuyan po, ang medyo hindi pa natin nakakaya ay yung mga nauukol po sa heart center. Yun po angioplasty, open heart surgery, yun po ang hindi natin nagagawa. At saka yung dito po sa dibdib, yung operasyon po dyan. But karaniwan po, including neurosurgery, especially pag nakompleto na namin po yung mga gamit, ay halos magagawa na natin lahat ang mga procedures po. Okay. Bakit po, Doc, hindi pa natin kaya yun sa heart operations and surgery, ganun? Is it wala tayong expert at saka facility? Ang unang-unang kailangan dito ay dapat may tinatawag dito ng cath lab. Yung bang ginagamit, yung invasive na pag-diagnose sa mga sakit sa puso, wala po tayo noon, yung cardiac catheterization lab, para makita kung may bara yung mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso. Wala po tayo noon. And medyo may kamahalan po ito. Pangalawa, meron po tayong mga doktor na taga Region 2
pero naka-base po sila sa Manila. Pero wala po ngayong nagpa-practice dito. Sabi ko nga, paano sila makakapag-practice dito kung wala naman po tayong mga fasilidad for this po. So ano pong ginagawa natin pag may mga pasyente po tayo na ganun ang sitwasyon? Immediately referred sa Manila po? Mayroon pa naman tayong tinatawag na medical management. Mm-mm. But eventually, syempre, i-refer po natin. Para sa kaalaman po natin, ang una po natin gawin kasi ngayon din pong 2014 kasi, aside from the new building na gagawin, meron din tayong itatayo na cancer center. Ang building po ay nagkakahalaga ng 70 million, pero ito po ay binid din sa Manila. Dito lang po gagawin para matugunan po ang pangangailangan ng mga cancer patients po dito sa Region 2. Saan po galing yung budget nito, Doc? Sa central office din po. DOH Central Office. Saan po ilalagay mismo? Doon sa bandang daan papunta sa Psychiatry Department, Oliver. Okay. Kasi medyo maluwang pa yun, yung part na yun. Okay. Si kasamang TJ. Magandang umaga, Doc. Maganda umaga. po na na-improve po yung ating CBMC, pero nandyan pa rin, madadagdagan ka rin gayong yung mga medical practitioners po natin, kagaya po ng doctor, nurses. Madadagdagan. Ngayon po, masisimulan yung first tranche ng pag-release ng mga bagong posisyon para sa mga empleyado or para sa personnel po ng hospital. Hopefully, bago lumaki ang hospital, makumpleto na po yung mga tranches na ito. Ang pagkakaalam ko, 4 na tranches yung pagbigay nila, pag-release nila ng mga posisyon para sa personnel sa hospital. Doc, sa inyo pong pagtaya, ilan pa po ba ang kailangan ng atin pong CVMC? Mga ilang mga sa kasalukuyan po, nangangailangan kami. Kung mariretain po tayo sa 500, we need at least 300 more. Pero kung mag-850 tayo, we would need, of course, more. Okay. So habang lumalaki yung bilang ng ating pasyente, of course, kailangan po natin Actually, at saka hindi lang kasi yung paglaki ng pasyente ang pinag-uusapan natin dito o pagdami ng pasyente. Mas maraming serbisyo ang ibibigay natin. Mas maraming specialty care or maraming specialty fields ang ating pupuntahan, mas marami din dapat tayong trained personnel para sa mga specialty services na mga ito. Okay. Doc, doon, balikan ko lamang yung pong 4-story building na dagdag ngayong 2014 sa ating CVMC, meron na ho bang nakalaang budget po dito at saan po manggagaling? Ang nasabi ko nga, ito ay napabid na, ongoing na po. Ito po ay design and build. Ang design po ay kasalukuyang ginagawa na po ngayon. Nag-groundbreaking na po as early as late third quarter ng 2013. And hopefully, yung actual construction po ay magsimula bago matapos po ang first quarter ng 2014. Magkano po yung nakalaan po dito na budget nito? 280 million. 280 million. So ito source out from DOH pa rin? Sa DOH ito. Okay. Ang bidding po nito ay nagawa po sa Manila. Okay. Meron pong ibang katanungan si kasamang Tere. And we acknowledge si Madam Vivian de Guzman ng PBS, Radyo ng Bayan. Oo, belated happy birthday daw. Oo, belated happy birthday. Doc, good news po, no? Kasi may additional na ho tayo na buildings, and that would mean more patients na masaserbisyohan. Pero baka dito ho mag-flock na rin po yung mga pasyente mula ho sa Kalinga, sa Apayao, ganyan. Kasi alam naman natin na Northern Isabela. Even sa Isabela, kasi nga po yung patuloy na upgrading ng ating pong ospital, hindi ho kaya mas lalo tayong mahihirapan po doon dahil even yung mga small cases sa CVMC pa po nire-refer? Actually, ini-expect po natin yan.
ang pagganda po ng serbisyo ay nangungulugang marami tayong ma-attract na mga tao na pupunta. Pero meron din nga pong programa ang ginawa ang ating gobyerno, particularly ngayon pong administrasyon ni Presidente Aquino. Alam po natin na ang in-improve po nila ay hindi lang po Cagayan Valley Medical Center. In-improve din po nila yung mga hospital na nakapaligid po, yung mga maliliit, yung Yes. district hospital, provincial hospital, And even barangay health stations, station. Doc? Oo. Oo. At saka alam po natin naman ngayon na ang PhilHealth po ay massive yung campaign nila para ma-achieve yung universal health care or universal health coverage, kalusugang pangkalahatan. So mas dapat na hindi na masyadong nire-refer sa ating pong CVMC, yung mga minor na kaya naman sa mga Kung kaya naman nila, I believe so. Tama ka dyan, Oliver. Okay. Si kasamang Vivian. Good morning po, Doctor. Follow-up question lang ho dun sa tanong na yon at sasagot ho ninyo. Ano ho yung magiging role ng CVMC according to the vision o yung mga plan ho ng kabuang Department of Health? Ano po yung magiging kalalabasan ng CVMC kung ganun po na pinaghuhusay yung mga services na rin po sa palibot ho nito? Ano na po ang vision ho natin for CVMC later on? To become the referral hospital for this part of the country. Ang ibig sabihin po, yung mga kaso po na hindi po kaya ng provincial, district, municipal hospital ay ire-refer po sa amin at para matugunan at hindi matugunan ang mga ito at hindi na po kailangang pumunta ang mga pasyente sa Manila. Ina-address po natin ang tinatawag na accessibility. Yung bang hindi na po sila kailangang bumiyahe, hindi na po sila kailangang umalis po dito, at dito na po mismo magamot ang mga pasyente. Okay. Kung i-compare ho natin ang CVMC sa mga kagamitan ho niya ngayon with those from the high-end siguro na mga hospital sa Maynila, meron pa po bang kulang tayo in terms of mga facilities na dapat gamitin para pwede na tayong pumantay sa kanila? At ano-ano po yung mga yun, sir? Kung pagtutuunan po natin, mayroon po kasi ang tinatawag dito na state of the art. Siyempre, hindi po natin kung ang ihahambing po natin ang ating hospital, say for example, yung malalaki na private hospital sa Manila, ay siyempre marami pa po tayong kulang. Pero kung atin pong ihahambing ang ating hospital sa mga ibang ospital na katulad na ang laki at serbisyo ay katulad po sa atin dito sa Cagayan Valley Medical Center, ay halos magkapantay na po. Sabi ko nga kanina, mayroon na po tayong 16 slice CT scan, magkakaroon po tayo ng cancer center, at marami pa pong bagay na nagagawa na po natin dito na hindi na po natin kailangang dalhin pa sa Manila. Meron pong mga bagay, meron pong mga gadgets na sa Manila lang po nagagawa. May mga kilala tayo diyang malalaking private hospital talaga na ito po yung ginagawa at sila lang po ang nagbibigay ng serbisyo. Pero tayo po naman ay hindi natin po gustong i-achieve yun. Ang importante, maibigay po natin, matugunan po natin yung mga primary o yung mga kailangan dito sa atin. Na Okay. tertiary cases. Yes, thank you. Okay. Before nung ibang katanungan, i-acknowledge muna natin ang ating mga bagong kasamahan, si Mr. Mark ng UNTV, kasama niya ang kanyang student journalist, and of course, si Sir Sim Dilan ng Philippines News Agency. Agent 2. Si kasamang Dig na Pagulayan sa kanyang katanungan. Yes, thank you muli. And of course, binati na rin natin si Ma'am Vivian. Batiin din natin ang belated happy birthday si Benji at belated happy birthday kay Sim Dilan. Okay. Yes. Marami palang nagbe-birthday ng January. Okay. Yeah. Okay, nabanggit ni Doc ang mga improvements of services, equipments, facilities, and others. Ang tanong natin, Doc, is meron po ba tayong sapat na mga doctors na mag-a-assist po sa ating mga pasyente na hindi na ho sila magre-reklamo na pagdating nila doon, maghihintay sila ng ilang oras bago po sila ma-assist?
Unang-una po, dalawa gusto ko pong sabihin at gusto kong ipaalam sa ating mga tagapanood at tagapakinig na ang pagpunta po kasi sa hospital, dalawa po ang pupuntahan mo. It's either you go, pupunta ka na outpatient at pumunta ka na emergency. Pag emergency po, sinisigurado ko po na hindi nyo kailangang maghintay. At pinapakiusap ko rin sa ating mga kababayan na kung hindi emergency talaga, pwede naman sa outpatient department, pwedeng check-up lang. Pumunta po kayo sa outpatient. At hindi rin po natin may iwasan na doon talaga ay pumila. Ang sabi ko nga po, kahit pumunta ka po sa isang espesyalista at magbabayad ka, pipila ka pa rin. Pero sa emergency room po, yun po ang sinasabi ko sa inyo, titignan ka kaagad, aasikasuhin ka kaagad. Pero sa emergency room, hindi natin po pinapairal yung first come, first serve. Kung ano po yung mas kailangang makita kaagad, yun po yung unang titignan. Sana maintindihan po ito ng ating mga kababayan na ganito po ang pinapairal naming patakaran sa Cagayan Valley Medical Center. Yun pong pagdami po ng tao, hopefully po, pag na-kompleto po natin yung sinabi ko kanina na rationalization plan, magkakaroon po tayo ng maraming doktor. Sana po matutugunan lahat ang pangangailangan, pero hindi ko po sinasabi o hindi ko po pinopromesa sa ating tagapakinig na pag na-achieve po natin to, pagpunta mo ay makikita ka na kaagad. Hindi po ganon. To quote nga po, wala po tayong magic wand to do that. Okay. Sa ating mga bagong kasamahan, malaya po kayo magbigay ng inyong katanungan. Taas lamang po ang inyong kanang kamay. Pwede rin po yung kaliwa. Sa ating pang mga kasamahan dito, kung mayroong katanungan, and of course, Ako nga, advance sige. happy birthday dahil napapag-usapan yung Puro si birthday, kasamang Jeanette Pakiran. Baka magselos ito. Sige, kasamang Bian. Yes, kasi emergency rin lang na pag-uusapan natin. Nahiwalay yata temporarily ngayon yung emergency room ng ng CVMC. Ano bang plano natin doon, Doc? Mukhang mukhang hindi pa parte ng hospital ngayon yung emergency room niyo. Sasagutin kita dyan. Ito ay magiging surprise sa inyo. At iimbitahin po namin kayo na makita pag nagbukas po ang aming bagong emergency room. Kaya namin po hiniwalay ito. Alam po namin na mapupunan ng mga tao para po tayong nasa disaster area, yung emergency room po namin. Pero dapat po natin gawin ito para ma-improve, para mapaganda, at para maging karapat-dapat at matugunan ang pangangailangan ng mga pasyenteng nangangailangan po ng emergency treatment. Makikita nyo po ang pinalaki, pinaganda, at pinaayos na emergency room. Naku, talagang surprise ho talaga yata. Ayaw i-detalya ni Sir. Kailan ho yun, Sir? Doc, kailan po natin aasahan yung pagbubukas ng emergency room ho ninyo? Siguro matagal na yung isang buwan na paghihintay. Okay. So within this quarter, first Yes, quarter, opo. Doc, ay mabubuksan na muli Mabubuksan ang po yan. bago na emergency room. Yeah. Kaya ang sabi ko nga kanina, pag nakikita nyo po itong facilities na ito yung mga ginagawa, pero mas matindi po yung ginagawa natin na pag-improve, say halimbawa ng mga support, katulad po ng electrical, yung mga water system. Kasi kung wala din po yun, hindi rin po maganda ang patakbo po natin sa emergency room. Kasi dati-rati, parang pagka-libutin mo yung buong CVMC, yung ER talaga ang napag-iwanan. Pero ngayon, surprise pala. So, abangan natin yung surprise na yan. Yes. Parang operation center ng disaster ngayon talaga yung tsura niya. Yes, kasi yun Oo. yung dating bantay area eh. So, kinonvert mo na siya habang ginagawa yung... We really don't have a choice noon. Wala kaming ibang mapiling lugar kung hindi doon lang po. Kaya mabuti naman at naiintindihan po tayo ng ating mga kababayan na ginawa po natin ito para mapaganda po natin ang serbisyo sa Cagayan Valley Medical Center. Another concern? Yes, Kasama Digna? doon po sa Bantay, Doc. Kasi I have a sad experience nung na-confine yung aking hipag doon sa ICU mismo. Na pinapa-stay kami doon sa Bantay area.
anytime na kailangang may bibilhin na gamot for the patient, kailangan naming tumakbo from the Bantay area to the ICU. Ngayon, bakit meron bang plano, Doc, na maglagay din ng Bantay area sa malapit sa ICU? Loob yung ICU, ano? O, Doc? Yeah. Ganito po yun. Sa ICU po kasi dapat hiwalay po yung pasyente. Ang tinutugunan po natin kasi ngayon is yung maiwasan po yung mga bantay na bibili na po sa labas. Kasi po kung makikita nyo po, ang ospital din po ay nahihirapan para mag-control po ng mga bantay. Kung makikita nyo po kasi ngayon, ang isang pasyente po, karaniwan may 2, 3 o 4 na bantay. Mas marami pa po yun kaysa sa actual na pasyente. Kaya po kami hindi po natin kayang i-provide, halimbawa po, paano namin po mahahandle ang mga pangangailangan po nila, katulad po ng comfort room ng mga ganun karaming tao. At saka kung bantay po, we cannot provide 4 chairs for bantay sa ward. Karaniwan po yung mga bantay, gusto nila o nauupo sila sa bed ng pasyente. Now, we try to discourage kasi nagdadala sila ng, syempre, nasa labas sila, naka-gown yung pasyente, at madudumihan din po o kaya bibigay yung kama. Pero yun po, ang ICU dapat, ang ideal po, ang approach po namin doon is really to provide the medicines at saka yung mga pangangailangan na ng pasyente sa loob mismo at hindi na po makuan yung mga bantay na tumakbo at pumunta po doon. O yun nga po, tinutugunan mo po namin yon. Pero kasi po, kung maglalagay po tayo unang-una po, hindi po talaga pwedeng magkaroon ng bantay sa ICU. Ang nakakatakot po dito, hindi lang po mahawaan yung pasyente, ang nakakatakot po ay mahawaan yung taong nagbabantay ng infection ng galing sa hospital. Pero yun nga po, ang hospital po ay nakikita po lahat yan. I am assuring you that. And we will try to address. Ang address po dito is not only, hindi lang po yung pagbigay ng lugar para sa bantay. At pakiusap ko rin sana kung yung mga pupunta po na wala naman po talagang kailangan gawin sa hospital, huwag nang pumunta sa hospital at delikado po ang hospital. Okay. Lalo na po yung mga bata. Yes, tama po kayo dyan, Doc. Si kasamang Jenny ang unang nagtaas, then mamaya si kasamang Sim. Okay. Matagal na po kasi ako hindi nagagawin ng CVMC dahil wala naman akong pasyente. And I hope na walang magiging pasyente. Doc, yung sa OB ward po ninyo, malapit pa rin po ba dun sa NICU? Kasi may experience po ako mga 5 years ago na yung patient ko is nasa OB ward, yung NICU is sa 2nd floor. So, especially kapag nagpapadede siya, so imagine po yung lalakarin ng pasyente, it will cause stress doon sa kapapanganak. Okay lang po kung medyo matagal na, pero paano po doon sa mga 2 to 3 days pa lang po kag-give birth, Doc? Matagal ka na nga hindi pumunta sa hospital. Kasi bago na. Okay. Pati yung NICU, ang ganda na. Nung few years back, kaya po natin inakyat yung NICU, in-improve po kasi yung facilities sa baba. Ngayon po, may sarili na pong operating room, ang OB, mayroon pong sariling NICU. Yes. At sinasabi ko sa inyo, maganda po yung padidehan ng mga mother. And even the Secretary of Health, nung pumunta siya, nagpa-picture siya. Kaya lang sa mga mothers, of course with their permission, ewan ko, pero hindi ko nakita sa Facebook. Wow. Okay. With that good news, Doc, pwede na kaming magbuntis ulit ni Angie. Parang gusto namin ma-experience yung aircon na OB room na hindi sa, di ba usually private lang yun no? So, next question, Doc, is for the year 2013, ano po yung mga pinakagrabing case na hinawakan ng CVMC at paano naman po natin ito na-address? Kasi ang hospital po doesn't really see one case, kundi yun pong as a whole. Pero masasabi ko po sa inyo na for the past few years, ang karamihan po na tinitingnan na po natin, except
for panganganak, tertiary cases na po. Ang kinaganda po ng tertiary cases, ang ibig sabihin po, yung mga kasong hindi naman po malala, ay medyo nakikita na po sa mga peripheral hospital. Yung mga district, yung provincial hospital po. Kaya nakikita po natin dito na marami na tayong heart diseases, yung mga naoperahan, yung mga cancer, yun po na ang karamihan na nakikita po sa Cagayan Valley Medical Center. Yun pong pang tertiary cases na po talaga. Hindi ko po sinasabing hindi na yung mga tinitignan po namin pa rin, pero marami na pong tinaas yung mga significant na po yung mga cancer, yung sakit sa puso at sakit sa baga. Okay. Si kasamang Sim Dilan muna. Then mamaya si kasamang TJ ulit. Good morning, Doc. Doc, sa hospital, mayroon ba yung palakasan system, lalong-lalo na yung pagbibili ng mga medicine? Sa palagay ko po, wala po tayo. Ang pagbibigay po ng medicine, ang unang-una po, ang pagbibigay po dyan is prescription. Kami lang po siguro, ang hospital na government, na ang prescription number is controlled. Kung makikita nyo po, kung pupunta kayo sa hospital, gusto kong malaman po ninyo na controlled po ito. Na ang prescription po, na kung dinala nyo po sa hospital, pwede ko kayong makakuha po ng libre. Pero sabi ko nga po, pag i-admit ka po, ang unang-una pong ibibigay sa inyo, may limit na 2,500. Bakit po 2,500? Kasi ito po yung unang dose ng pinakamahal na antibiotic, suero, at saka yung gagamitin mo. Yung susunod po, syempre, kailangan po natin kasi kayong maklasify. Ang ibig ko sabihin yon, yung gano'n, no question asked. Basta pumunta ka sa operating room, ibibigay sa inyo yon. Pero, pag naibigay na po yon, syempre, kailangan na pong makilala, maklasify po ng pasyente kung Class D, at saka kailangan po na ma-verify na kung membro po kayo ng PhilHealth. Alam nyo, kaya ko sinasabi po na mahirap po yung palakasan, kung alam nyo po kasi kung PhilHealth member ka, na-sponsored ka, and these are talaga directed or mga low-income families po talaga ito, ay no balance billing ka. Ang ibig sabihin, kaya po sinasabi ko yung palakasan po, kami mismo po ang bibili ng gamot para sa pasyente na PhilHealth na sponsored. Kaya po yun, yung sasabihin, binibigyan ka. Kung mahirap ka talaga, membro ka ng PhilHealth, wala sa hospital, ang hospital mismo ang bibili para maibigay po sa'yo yun. Okay. Saglit lang kasamang TJ, meron kasing nag-text sa akin, sabi niya, please ask yung drugstore sa loob, or siguro, ibig sabihin is yung pharmacy ng CVMC, dapat available lahat ng medicines. Bilyon ang pondo ng DOH, sabi niya daw. Okay. Gusto ko pong sabihin na ang pharmacy po ng government hospital are limited only. Hindi po kami pwedeng maglagay ng kahit anong gamot na gusto naming ilagay. Ang unang-una po dito ay, ang gamot lang na pwede naming bilhin at mabili at i-allow po natin ng procurement process ay yung nasa Philippine National Drug Formulary po. Kaya karaniwan o yung mga bagong-bagong gamot, yung kalalabas lang, ay hindi po namin pwedeng mabili. Sinusubukan po natin yung consignment na para maglagay po doon ng gamot at bibilhin lang yung mga gamot na hindi kailangan gamin. Kasi po, kung sasabihin po natin na kung bibilhin natin, mag-stock po tayo ng gamot doon, it will cost million. At kung hindi po namin nabenta, ay kowable po naman yon. Sana maintindihan po natin yon. At saka sayang po, ang ibig kahit po milyon po ang pondo, lahat po ito ay may paglalaanan, nakasaad po kung saan ilalaan. At makikita po natin, sabi ko sa atin, kung membro lang sana tayo ng PhilHealth, maiiwasan po lahat ang problema. Yes, oo. Kasi malaki ang naitutulong po ng PhilHealth. Oo, kahit yung mga cases na malaki ang kakailanganan natin, pag PhilHealth tayo, malaking pahinga po sa atin. Yeah, i-follow up ko lang yung about medicines kasi nabanggit noon ni Dr. Acluba na meron silang tie-up with other itong mga botika
Na kung Yun ano yung consignment na sinasabi. Hindi oo. pa iba yun kung siguro. ano po yung wala. No. Kung ano yung wala sa loob ng CVMC, pwede silang bumili doon sa labas. Mm-mm. Dati po yun. Pero ngayon po, gumawa na po tayo, kasi nangyayari po yun. Nakipag-gumawa na po kami ng agreement with the drug companies at distributors na kung yung pumapayag po, pwede na po silang mag-iwan ng gamot sa consignment pharmacy namin. At yun na lang po ang pinupull out namin para hindi na po kami kumuha sa mga drugstores. Kaya yung proseso po, as we go along, ay nai-improve po namin. Okay. Kasama nga TJ ulit. Doc, alam din natin na may measles outbreak sa NCR. Gaano kahanda ngayon ang CBMC po? Sa kasakali. Sana wala dito. Mabuti po na itanong nyo yan. Pero mabuti po at nagawa ang measles po kasi, sabi ko nga, is more of prevention. Nagawa po sa tingin ko po, nagawa ng Department of Health or Center for Health Development 2 ang kanilang trabaho. Medyo maganda ang pagkabakuna ng ating mga bata. Alam nyo ba na ang last admission ng Cagayan Valley Medical Center ng measles ay noon pang 2012. Nagkaroon po kami noon ng isang admission. 2013, 0. Hanggang ngayon po. So, sabi ko nga, mukhang nagawa ng maganda ang pagbabakuna dito sa Region 2. Of course, hindi magagawa ng CHD2 lang yan. Cooperation din po ng local government. Oo, kasi Siyempre po. meron Pinagana- kasi tayong naging project yata ng DOH noon, Doc, na massive yung pagbabakuna nila sa mga bata at saka doon sa mga mayroong case na ganito. So medyo okay yung ating region on that. Except for Nueva Vizcaya kasi they have, I guess, minimal case, mga 4 or 5 cases. Pero in other areas, wala. Sino po ang may katanungan? Kasamang Chine? Inulit ko, Doc, matagal na akong hindi nagagawin ng CBMC, kaya gusto kong maki-update. Talaga lang. For Pero future. yung labas niya nakikita mo kasi lumalampas ka doon. Oo. Actually, napakaganda talaga, physically, no? Doc, yung pong kasi yun nga, 5 years ago, kapag pumupunta kami, nagpapa-check up sa CVMC at nire-require ka for ultrasound sa labas, may enough na po ba tayo ng mga ultrasound machine ngayon? Meron tayong ultrasound na dedicated sa radiology. Meron din po tayong ultrasound nasa OB. Okay. Kasamang Tere. Yes, Doc. Isa rin po siguro kasi maganda na ho talaga, no? May paging system na kayo. Tapos maganda na rin yung facade, yung CR, na-improve na rin. Natanong ko lang po, Doc, what about sa records management? Tayo po ba yung mga papel-papel pa rin na lumang-luma, na yellow-yellow, o computerized system na, yung system natin computerized na po? Actually, kung makikita po ninyo, kung gusto ko, kami po mismo ay gumawa ng sarili naming computer program for Cagayan Valley Medical Center. Kuwan na po kami, karamihan po sa aming operation ay computerized. Pero we still, kasi yun po ang requirement ng law, dapat may mga charts pa rin. Ginagawa pa rin namin yun. But pag makikita po ninyo, yung pang-billing namin ng pasyente, yung mga PhilHealth membership, kuwan po yun, real time. Makikita po ninyo. Ganun din, kasi kuwan yung patient's record, kasi you have to maintain the patient's record. Hindi pa po, wala pa pong jurisprudence na pwede ng paperless. Kasi kailangan pa rin kasi sa mga transactions, yung mga kailangan din ng pasyente mismo. Yes. Kailangan pa rin nila yung Sa mga insurance, papel pa rin Pag maglakad sila ng kung ano-anong mga kailangan po nilang mga dokumento. Ang patient's record kasi, siyempre pag nanganak, kami ang gagawa ng birth certificate at pare-register namin. Kami ang gumagawa ng death certificate, which are all integrated sa patient records. Okay, oo. Si kasamang Mark ng UNTV. Morning, Doc. Ito po kasi kadalasan po nangyayari sa mga hospital, sa mga ibang lugar na pagka mayroong cases na, halimbawa severe cases, hindi nila kayang i-handle, pagka ini-introduce pa sa ibang hospital. Dito po sa atin sa CBMC,
gaano po tayo kumbaga yung mayor parte ng mga kaso, lalo na yung mga severe cases, ay maiha-handle po ba natin dito sa CBMC or meron pa rin pong mga, kumbaga kailangan pa ng augmentation, kailangan pang i-refer sa iba pang ospital? Katulad ng nasabi ko po kanina, hindi po tayo kompleto pa sa puso. Wala po tayong cath lab. Yun pong mga cancer, magtatayo po tayo ngayong 2014. Pero sa karaniwan po na tertiary cases, kaya na po ng Cagayan Valley Medical Center. Kung hindi po natin kaya na gagawin, wala na tayong maipagre-referan dito sa Region 2, kundi sa Manila na po. Ang ibig sabihin, tayo na ang end referral dito sa Region 2. Region 2. Except for yun sa problema sa puso. Heart diseases, hindi yung problema. Okay, si kasamang Angeli, mayroong gustong itanong. Mamaya si kasamang TJ. Yes. At si kasamang Edmund pala, Munding. Opo. Magandang umaga po, Doc. Regarding lang po dun sa nabanggit nyo kanina na no balance billing. Maganda po itong new policy na ito dahil lahat po ng ating mga indigent kababayan ay nakaka-avail po. Pero ano po ang advocacy na ginagawa ninyo para mapalawak po yung pagpapaalam or pag-advocate nitong no balance billing? Kasi kung tama po ang pagkakatanda ko ay last year lang po ito implemented. So sa ating mga kababayan po, lalong-lalo na dun sa far-flung barangays na 4-piece beneficiaries po sila ay hindi pa po nila alam lahat po nito. So, ano po ang advocacy na ginagawa ng CVMC at gaano na po kadami ang naka-avail ng ganitong policy or program ng CVMC? Salamat po. Ang unang-una, kung mapupunta po kayo ngayon sa ating hospital, ang Cagayan Valley Medical Center, meron po doong booth na ang nakalagay, PhilHealth Express. Kaya kung magkuhan ka, pwede na kayo mag-register kaagad doon. Alam din naman po ninyo na kami po ay wala po kaming field na trabaho. Nag-outreach kami paminsan-minsan, pero karaniwan po kami po hindi po kasi kami pwedeng umalis at manggamot palabas kasi paano na po yung pasyente namin sa loob. Pasyente. Okay? Ngayon po, ang total PhilHealth coverage po natin sa hospital sa ating mga pasyente ay umaabot na po ng 60%. Okay? Yung actual po na no balance billing, hindi ko po masigurado, pero marami-rami na rin po. Sinabi ko po, hindi po lahat ng PhilHealth members are no balance billing. Ito lang po yung sponsored. At kahit sponsored ka po, kung ikaw ay mamimili ng doktor, mamimili ka ng room accommodation, ay hindi ka na po kasali sa no balance billing. Okay, si kasamang Gamunding muna. Doon sa Cancer Center, Doc, 70 million worth ng project from DOH Central Office. Tapos na rin po yung bidding, sabi nyo, sa Manila. Kailan ho yung posible na start ng construction? Hindi pa po nila sinasabi yung timeline, pero yung mga kontrata po, inaayos-ayos na po. Yun pong 70 million, that will only be the building. Yung equipment po, kasi yung linear accelerator, kung naririnig nyo, ay napakamahal po nun. Yun po yung sa radiation. Yung, kung alam nyo, yung ini-expose ka sa radiation, ito po yun. So yun po yung aasahan natin, Doc, na pag na-put up na yung cancer center, yun na yung isa sa mga services na ibibigay niya sa radiation. What about chemo therapy? Yung chemotherapy po na ibibigay na po ngayon. Okay, oo. So, ito yung asahan natin, although, siguro naman, Doc, ay mauumpisa na within the first or second quarter of the year, 2014? Yeah. Yung kasing yung cancer center, hindi po natin gawin kasi it all depends kung paano sila kabilis gumalaw po sa Manila. Oo. Kasi nga ang bidding ay sa Manila. Si kasamang TJ.
Doc, nakakatulong po ata yung mga birthing center sa mga LGUs dahil nung New Year, nandun ako sa CBMC. Kahit walang isa na napanganak doon. Doon ng New Year. Nang 1201. Oo, 1201. Tinanong ko si Doc Nag-abang ka pala Padaligan. ng mga anak, Siguro dahil makaramihan sa birthing center nasa LGU na, doon na lang siguro Pati na. sa barangays, meron na rin sila. meron na rin, oo. Wala akong nadatnan na napanganak nung New Year doon sa CBMC. So malaking bagay siguro yun, sir, yung mga birthing centers. Sa palagay ko po. Pero nananatili po ang isa sa mga pinakamaraming cause of admission po natin ay Panganganak NSD pa rin. o panganganak, normal na panganganak. Marami pa rin. Nataon lang na walang nanganak ng 1201 kasamang TJ. 1202 at siguro nung tumalikod ka na. Wala rin. Hanggang nauna ako din. Pero malay natin, baka mas marami pa kung wala yung mga birthing centers. Oo, tama nga po naman, Doc. Okay, si kasamang Suzette, sumesenyas. Oo. Eto, ewan ko kung kailan huling pumunta rin ng CVMC ito. Doc, ano ko lang po, kasi halos lahat po ng mga doctors sa CVMC is consultant, yung mga volunteer po. Usually po, sila po yung mga tawag doon, yung mga talaga, kunyari sa surgery, ganun po. Paano po yung may hirap kasi pagpupunta po ng CVMC, libre po yung kanila surgery. Tapos yung follow-up check-up po, sa labas na po, nagiging private. Paano po yung walang kakayahan na magbayad? Sabi ko nga kanina, dalawa po ang klase ng pasyente sa ospital. Unang-una, yung emergency, at pangalawa po yung outpatient. If sila po ay may option na magpatingin po, mag-follow up sa Cagayan Valley Medical Center, kung doon po, wala po silang babayaran. At kung pupunta po nga kayo sa outpatient, makikita nyo po, mayroon po silang ID sa outpatient para mabilis ang pag-retrieve ng record at mabilis po ang serbisyo. But the patient can have a choice, Doc, na doon na lang sa outpatient dadalhin yung pasyente. Although sinabi nung kaniyang attending physician na dapat sa clinic niya. Actually, sabi ko nga sa iyo kanina, iba kasi ang setup natin. Cagayan Valley Medical Center ay training hospital po. Yes. Yung consultant po, hindi naman po ang kwan namin, natitingin siya kaagad sa pasyente. Dahil hindi na po, kwan yan po Ang pagtitrain po ng doktor, may hierarchy po yan. Titingnan po niya, ire-refer niya po sa consultant at titingnan po niya. Ngayon po, yung follow-up, it will now become a choice of the patient po. Kung gusto niyang magpatingin sa consultant, syempre may bayad siya. Kung gusto niyang bumalik sa amin, sa Cagayan Valley Medical Center, wala po siyang babayaran. Pero as far as I'm concerned, sa palagay ko po, kung sa ospital po siya papunta sa Cagayan Valley, talagang doon po siya dapat pumunta kasi yung results po niya ng laboratory, yung results po ng biopsy, di ba, doon niya kukunin. Di ba? So, kaya dapat doon din siya mag-follow up. Okay. Thank you for that, Doc. I guess sumesenyas kasamang Muding. But I have one last question, Kuya Muds. Naging issue po kasi, Doc, sa national naman po ito, Pero tanong ko lang, kung may case tayo dito, yung pong lately, naging issue yung may nag-aabang ng mga punerarya sa ospital. Sabi nila, insulto ito sa part ng mga doktor dahil habang sinisikap yung buhayin yung pasyente, meron namang nag-aabang na sa pagkalagot ng kanyang hininga. Sa inyong case po, sa CBMC, meron po bang mga ganun to? Kami po ay very particular dito. Ayaw po namin ng ganito. Alam nyo po kasi yung sa likod namin, where the morgue is, very, kwan po ang security doon, mahigpit. Opo, oo. Sana maintindihan ng mga tao na meron pong. Pero, kung mayroon po kayong alam, sabihin nyo po sa amin para matugunan po namin. Okay. Sabi nga po namin, hindi po namin kiniklaim o ikiklaim na ang Cagayan Valley Medical Center ay isa pong perpektong institusyon. Yes. Marami pa po tayong pupuntahan with your help, with your suggestion, with your comments. Lalo po nating mapapaganda. Pero kahit po kompleto yung physical facilities, ang serbisyo po kasi kung minsan may element po ito ng personal differences o kaya personal bias. But
as much as possible, ginagawan po namin standardize po ang serbisyo para sa lahat po ng pasyente. Okay. Doc, one last din. Kasama TJ, meron kang kwan? O sige. Update lang doon sa nawalan ng anak na may kumuha na isang babae. May update This year na po ba yun, update lang Doc? po yan. Oo. Yeah, 1 year na po ngayon. We are trying sa kwan po sa kasamaang palad ay wala po kaming update sa mga nangyari. Pero as far as we are concerned, sabi ko nga, all along is it's very sad, pero lahat po ng nakakaalam, alam po kasi na for a while kasama nung bantay yung kasama niya kasi Oo, pinapahawak na niya even before bago pa yung baby ay nawala at natangay nung babae, nakikita talaga na kasama siya kaya hindi nag-react. Kaya nga sana, ito na naman po panawagan ko sa ating mga kababayan na sana maintindihan nyo kung hinihigpitan namin ang security sa ospital, lalo na yung mga bantay. Kasi hindi po namin, there's really no way for us kung marami yung bantay na pupunta na hindi naman talaga bantay. Okay. Before we end, Doc, meron po ba kayong policy hinggil po sa coverages inside the hospital for the media coverages? Kung meron mga pasyente na gusto po nilang i-video or i-interviewin, meron po bang policy ang ospital? Yeah, actually may general policy yan. Remember, there are may mga rights po ang pasyente, especially yung right to privacy. Ini-implement po namin yon. Kaya as much as possible, pinapaalam po sa office, office ni Dr. Acluba, sa office ko, or sino man po na responsible person. Kasi po kung minsan, sabi ko nga, bine-verify po namin pa sa mga pasyente at for security reason po kasi. Ito rin po, hinihingi ko pa rin po ang pangunawa ng ating mga kapatid sa media na sana as much as possible po ina-address po natin to, tinutugunan po natin. But remember kung minsan po, ang mga pasyente po kasi sasabihin natin they are not really in their right disposition. Kaya kung minsan nagde-decide later on i-retract nila. Yes, opo. Kaya okay. Maingat po kami dito. Yes. But from time to time, at okay naman po sa pasyente, bakit po naman hindi? Especially kung talagang kinakailangan, para din malaman po ng ating mga kababayan. Okay. Thank you very much for that, Doc Ed. And now, sa inyo pong mensahe para po sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood, Doc. Ating pong mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pangunawa niyo po, ginagawa po namin yung mga pagbabago. Marami po tayong napapansin po ngayon na medyo kulang sa Cagayan Valley Medical Center. Pero ito po ay ginagawa namin po ngayon para lalo pong mapaganda ang serbisyo para sa atin pong mga pasyente. Magandang umaga at Happy New Year ulit. Happy New Year too, Doc Ed. At sa lahat po ng mga kawani ng Cagayan Valley Medical Center, maraming salamat po dahil kayo po yung nagsisilbing mga bayani ng atin pong mga pasyente. At syempre, maging na rin ng kanilang mga pamilya. Napakarami po nating dapat abangan sa Cagayan Valley Medical Center. Ito po ang unang panayam pa lamang sa taong 2014. And siguro kapag mabuksan itong mga pasilidad na sinasabi ni Doc Ed sa atin, ay i-update pa rin po natin ang atin pong mga kababayan sa mga pagbabagong ito sa atin pong ospital. So, sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita S. Licas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tameo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.